Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayo? Yung praying po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So ayun po, magpapatuloy po muli tayo ngayon sa ating daily Bible study dito po sa Rema Fields. So bago po natin umpisahan yung pagpapatuloy po natin sa pinag-aaralan po nating series, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Pray po tayo. Amin Diyos Ama, patuloy Lord, na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Dahil sa minsan pang pag-aaral namin ng iyong mga salita, banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kausapin mo ang mga puso namin. Patuloy Lord, na sa pamagitan ng iyong mga salita, maging kalakasan ito, Panginoon, ng aming spiritual. Langin ko, O Diyos, Lord, na mangyari, Panginoon, ang nais mo at ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa namin ito pinagkakatiwala at dinipiglaran namin ang katagumpayan. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So pagpapatuloy lang po natin ang pinag-aaralan po natin last week. No po na umpisahan ang ating bagong series. At itutuloy po natin ngayon yung mga sumunod po na topic. So araw-araw na dapat gawin. Re-recall ko lang po yung 6. Yung 5. Sabi po dito sa una, araw-araw na dapat gawin, pagkain ng spiritual food. Number 2, pagbabasa ng salita ng Diyos. At ang pang number 3 po, pagtupad sa pangako. Number 4, pananalangin. At kahapon po na naituro po sa atin ni Pastor Oge. Ang sabi niya po dito, pagiging mapagbantay. So sabi po sa pinag-aaralan po natin, dito sa series na pinag-aaralan na itinuturo po sa atin, araw-araw na dapat gawin. Bakit po kailangan? Bakit niya po sinasabing araw-araw? Kagaya nga po ng sinasabi o paalala sa atin ng salita ng Diyos, na po ang sabi nga, ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal. Haali-aligid at naghahanap lang siya ng chance sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo po ay silain. Na tayo po ay sirain, tayo ay alisin sa paglilingkod at sa pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya po tayo ay mapalad dahil tayo po ay tinuturuan. At itong mga bagay na to ay isang malaking tulong po sa buhay po natin sa ating spiritual life. Sabi po dito, araw-araw na dapat gawin. At yung mga bagay po na ito ay napakahalaga na isagawa at i-apply po natin sa buhay po natin. So itutuloy po natin ang nasa pang number 6 na po tayo ngayon. Isa sa araw-araw na dapat gawin ay number 6, sabi niya dito, ay ang pagtitiis. Po, isa sa araw-araw na dapat gawin sa pang number 6 po, pagtitiis. Dito po sa Lucas chapter 23, lahat tayo ay familiar na po sa chapter na ito. Hindi ko na po siya babasahin basahin na lang po natin sa mga Bible po natin kasi po ito po ay mahaba. Pero itong Lucas chapter 23 po, ito po yung time na ang Panginoong Jesus po ay pinaratangan. Tignan na lang po natin, Lucas chapter 23. Ito po yung time na ang Panginoong Jesus po ay pinaratangan. Maling inakusahan, nilibak, pinagtawanan, pinahirapan, at nagdusa sa krus. Ito po yung time na ang Panginoong Jesus ay dumaan sa matinding hirap. Ito po yung time, kung babasahin po natin yung Lucas 23, ito po yung time na naranasan ng Panginoong Jesus yung hagupit.
Ito yung time na naranasan niyang di siya pinaniniwalaan, pinagtatawanan. Ito po yung time na ipinako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung time sobra daming pagtitiis dinaanan ng Panginoong Jesus. Nagdusa siya sa krus. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya ang pagpipigil sa sarili. Kung babasahin po natin yung verses po na yan, sa chapter 23, makikita po natin na never lumaban ang Panginoong Jesus. Ipinakita niya ang pagpipigil sa sarili, yung habag, yung pagmamahal, at pagpapatawad. Lahat ng hirap ay tiniis ng Panginoong Jesus hanggang matapos yung mission niya. Inulit ko po, lahat ng hirap ay tiniis ng Panginoong Jesus hanggang matapos yung mission, hanggang kamatayan. Nag-iwan ang Panginoong Jesus ng example na dapat nating tularan. Kagaya ng pagtitiis. Mahalaga sa isang lingkod ng Diyos ang pagtitiis. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 36. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Yung sinasabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Upang masunod. Nakita po natin yung tiniis ng Panginoong Jesus. Nakita natin yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Nakita natin yung hirap. Kung babasahin po natin, nakita natin yung hirap na tiniis ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang maganap ang kalooban ng Diyos para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Iniwanan ng Panginoong Jesus ang example na ito upang ating tularan. Sinasabi po dito sa Hebrews, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ang buhay ng lingkod o ang buhay ng mga lingkod ng Diyos ay maraming titiisin. Marami ang darating na pagsubok at kapighatian upang subukin ang ating pananampalataya at katapatan sa Kanya. Kailangan po lakasan natin ang ating loob at pananampalataya para makapagtagumpay po tayo. Lahat ng kapighatian, pagtitiis, hirap ay didanas ng Panginoong Jesus. Pero, siya ay nagtagumpay. Kaya tayo ay mananagumpay na. Dito po sa John chapter 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tiniis lahat ng Panginoong Hesus yung hirap sa krus ng Kalbaryo at siya'y nagtagumpay. Kaya tayong mga mananampalataya, tayong mga lingkod ng Diyos ay mananagumpay. At sinasabi po dito sa John chapter 16 verse 33
No? Pinaunang sabi na ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mayroon kayong kapighatian. So meron po talaga tayong pagdadaanan ng mga pagsubok. May mga dadaanan tayo na testings sa buhay po natin. Sabi nga po dun sa Hebrews, kailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang ipinangako. So, kailangan ng pagtitiis para masunod po natin ang kalooban ng Diyos. At ang pangako ng Panginoon sa kabila po ng tayo ay may dadaanan na kapighatian sa sanlibutan ito dahil ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang dyablo na kaaway ay parang leyong umaatungal. Hindi yan natatahimik hanggat hindi tayo naaalis sa kalooban ng Diyos. Hindi siya itigil hanggat tayo ay humihinga, hanggat tayo ay nabubuhay pa. Hindi tayo tatantanan ng kaaway. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo maaalis sa kalooban ng Diyos. Kaya napakaganda ng itinuturo po sa atin araw-araw na dapat nating gawin. Pinapaalala po sa atin ang salita ng Diyos na kinakailangan sa mga pagsubok, sa kapighatian, no, sa mga trials and testings na dumadating sa buhay po natin. Sinasabi ng salita ng Diyos na kinakailangan nating magtiis. At sabi po dito sa John, lakasan ang loob. Sabi niya po dito, laksan ninyo ang inyong loob. At ang pangako ng Diyos, sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na nagtagumpay na. Kaya tayo, bilang mga lingkod at tagasunod ng Panginoong Hesus, tayo ay mananagumpay. Kaya anumang pagsubok, pangako ng Lord, tayo ay nagtagumpay na. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. So, dadaan talaga tayo sa apoy. Dadaan tayo sa pagsubok. Pero ang pangako ng Lord, di ka masusunog. Kasi lagi siyang nandyan. Amen po, pinagtagumpay na tayo ng Diyos po natin. Kailangan lang natin ng pagtitiis. Kung babasahin po natin ang Biblia, napakarami po ng mga tinitiis o marami na po ang tiniis kung babasahin natin ang Bible. Napakarami ng mga tiniis ng mga sinaunang Kristiyano. Kagaya nila Apostol Pablo, ilang araw siyang palutang-lutang sa tubig. Kagat siya ng ahas. Ilang beses siyang hinagupit. Ilang beses siyang nakulong. Pero pinili pa rin ng mga sinaunang lingkod ng Diyos na magpatuloy at manatili sa kalooban ng Diyos. So, pinili nila na magstay. Hindi po biro o hindi naging madali para sa kanila ang makapaglingkod sa Panginoon. Marami po silang hirap na dinaanan, pero pinili po nila na magstay at magpatuloy. Ang pagtitiis ay pagpipigil sa sarili. Ulit ko po, ang pagtitiis ay pagpipigil sa sarili. Nagtitiis tayo na manatili sa paglilingkod sa kabila ng mga nararanasan nating hirap at pagsubok. Mga persecution, kahit pa o kahit na nasasaktan ka na, nahihirapan ka na sa isang sitwasyon, bilang lingkod ng Panginoon, kailangan nating manatili. Ang pagtitiis ay pagpipigil sa sarili. Itanggi ang sariling nararamdaman. Sa Mark chapter 8, verse 34, kung ibig ninuman sumunod sa akin,
Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sinasabi po dito ng Panginoong Yesus, kung ibig nino man na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. At isa, ang pagtitiis po ay pagpipigil sa sarili, ay paglimot sa sarili mong pakiramdam. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kagaya pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Ang dami pong hirap, ang daming sacrifices, pero siya ay nagtagumpay. So, sa buhay ng bawat isa sa atin, napakahalaga ng pagtitiis. At ang sabi nga po dito, kung nais mong sumunod, kung sino ang may nais sumunod, lilimutin mo, itatanggi mo sarili mong pakiramdam. Naalala ko lang po noon, nung mga ilang years po ako sa paglilingkod, naranasan ko po yung tawag ng pamilya. Sa paglilingkod po natin, may mga tiisin po talaga tayong dadaanan, mga sacrifices na dadaanan. Ngayon, naalala ko po noon, mga siguro 2 years, ako na nasa paglilingkod sa Panginoon, naranasan ko po yung tawag ng pamilya. So, marami pong tiisin iba't ibang klaseng tiisin. Maaaring pinipersecute ka. Marami mga taong against sa paglilingkod mo, titiisin mo para makapag-stay ka. Ngayon, naranasan ko po yung tawag ng pamilya, yung pangangailangan ng pamilya. Nasa malayo po akong lugar at ako po ay kinokontak ng pamilya ko at sinasabi po nila, siya ng kapatid ko, yung sitwasyon sa sitwasyon po nila sa bahay. Ngayon, alam niyo po, doon ko po naranasan yung hirap ng kalooban, yung lungkot. Sinasabi sa akin ng kapatid ko noon na nakikiusap po siya na baka pwedeng umuwi po muna ako at tulungan muna siya. Kasi dumating po sa time noon na sabay-sabay po sila, yung mga kapatid ko, nawalan po sila ng trabaho. At nung time na sinasabi sa akin ng kapatid ko yung sitwasyon nila, yung kalagayan po nila, yung puso ko ay parang kinukuro. Siyempre, pamilya ko po yun. Doon ko nararamdaman, naiisip na baka pwedeng magpaalam muna ako para tulungan muna sila. Pero sa kabila po ng bagay na yun, kagaya nga po ng sinasabi ng salita ng Jesus, doon po sa binasa ko kanina sa Hebrews, kinakailangan tayo ay magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang mga ipinangako. Alam niyo po, sa kabila ng ang sakit sa kalooban, kasi po lumaki po kami ng hindi nakaasa sa magulang kasi wala naman na po kaming magulang po noon. Nakikita ko yung kalagayan, yung sitwasyon ng mga kapatid ko, nakikiusap siya. At sinasabi niya sa akin noon na sobrang yung feeling na madudurog yung puso mo. Sabi niya sa akin, akala ko ba walang iwanan? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. To the point na sinasabi niya, mas mahalaga pa sa'yo yung ibang tao kaysa sa amin.
So, masakit sa kalooban na makita, nalalaman mo yung sitwasyon, yung kalagayan ng family mo na dumadaan sa problema. Pero kagaya nga po na sinasabi ng salita ng Diyos, isa yan sa pagtitiis na kailangan nating mapagtagumpayan. Sa kabila po na ang hirap, nung time po na yun, sa grace ng Lord, sa tulong ng Panginoon, at sa Lord ang lahat ng glory. Nung time na yun ay hindi po ko umuwi. At nakita ko, sa kabila po ng sitwasyon po na yun, na wala lahat, walang source of income. Pero makikita mo kung paano nagpo-provide ang Panginoon. Kung paano sinusurvive ng Diyos yung mga bagay na kailangan ng mga taong ipinagkatiwala mo sa Kanya. Kasi bakit? Sabi nga po ng Panginoon, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dahil ang pangako ng Lord, kasama niyo ako. Kaya napakahalaga po sa bawat isa po sa atin na sa paglilingkod po natin, anuman yung pagsubok, anuman persecution, anuman po ang pagdaanan o pwede nating pagdaanan sa paglilingkod at sa pagsunod po natin sa Panginoon. Isa ito sa araw-araw na dapat nating gawin, yung pagtitiis. Hindi madali at may mga pagkakataon na makakaramdam ka na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang umayaw, lalo na kapag yung mga bagay na pinagdadaanan mo ay sobrang mahalaga sa iyo. Pero sabi nga ay manatili po tayo. Tiis upang masunod ang kalooban ng Diyos at maganap ang kanyang mga ipinangako. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At nakita ko po ito sa buhay ko, sa buhay ng mga pinagkatiwala ko sa Kanya. Ang pagtitiis ay pananatili sa kalooban ng Diyos. Ang pagtitiis ay pananatili sa kalooban ng Diyos. Kaya po napakahalaga na sa paglilingkod po natin, andoon po dapat ang pagmamahal po natin sa pinaglilingkuran po natin. Dahil kapag andun ang love, magagawa mong makapagtiis o makapagstay. Diba nga, sa ating mga tao, madalas, dahilan sa mahal mo, nagagawa mo magtiis. Kahit na minsan, nasasaktan ka na niyan. Diba sa ating mga tao ganun eh. Dahilan sa mahal mo, dahilan sa mahalaga sa'yo, kahit nasasaktan ka na niyan, nagagawa mong magtiis. Nag-i-stay ka pa rin. Kasi bakit? Mahal mo eh. Ganon din po dapat tayo sa paglilingkod at sa pinaglilingkuran po natin. Huwag mawawala ang pagmamahal po natin. Ang paglilingkod po ay kagaya ng pagiging isang atleta. Ba sa mga atleta, sa mga manlalaro. Madalas, bago po yan sumalang sa laban, yung mga manlalaro ay dumadaan muna sa yung mga manlalaro ay may mga training. At yung training ng mga atleta, mga manlalaro ay hindi po biro. Manonood po tayo ng trainings ng mga manlalaro. May mga manlalaro po na sa sobrang hirap ng training nila, umiiyak. Minsan, nakakaramdam ng parang gusto na lang nilang sumuko. Nung ako po ay elementary, naranasan ko po na sumali sa mga sports. Like yung runner, yung mananakbo.
Naranasan kong mag-training, aga-aga, tatakbo na kayo ng malayo. The point, mararamdaman mo yung sakit. Sakit ng binti, sakit ng katawan. Pero kailangan mo mag-stay. Yun ang tinuturo ng coach. Nung nagtitrain. Pero alam niyo po, nung una lang masakit, di ba po? Yung una lang, makakaramdam ka talaga ng sakit na parang ayaw mo na akong ituloy. Pero kapag nandun ka na, nakatungtong ka na dun sa laban, natapos nyo yung laro na ipanalo nyo, tapos nyo hanggang finish line, masarap po sa pakiramdam. Sa paglilingkod natin, along the way, kasi nandito pa tayo sa lupa, tayo po ay manlalakbay. Along the way po, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, marami pa tayong pagdadaanan. Marami pa tayong trials, testings, battle na pagdadaanan sa pagsunod po natin sa Panginoon. Hirapan ka, masasaktan ka, papagod ka, gusto mo na sumuko, gusto mo na umayaw, gusto mo na umalis. Pero palagi po natin tatandaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Manatili. Manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kailangan makarating tayo sa finish line. Kailangan matapos natin yung pinagkatiwala ng Panginoon. Isa sa dapat natin gawin, isa sa araw-araw na dapat natin gawin ay itong pagtitiis. 1 to 5, itinuro na po sa atin. Kailangan po natin yun. Itong pang number 6 na pinag-aaralan po natin, pagtitiis. Kailangan natin magtiis. Dahil ang lahat naman po ng ito ay pansamantala lang. At lagi po natin naririnig. Sinasabi po sa atin ng ating senior pastor, matatapos din ang lahat. Lahat ng ito ay pansamantala lang, matatapos din ang lahat. Sa ngayon, kailangan lang po muna natin magtiis, pero matatapos din ang lahat. Kailangan makarating po tayo sa finish line. Matapos natin, may katapatan, paglilingkod po natin sa Panginoon. Kasi sa Romans chapter 8, verse 18, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. So, ngayon lang ang pagtitiis. Pag natapos po natin yung bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, pumadatnan man tayo ng rapture, kung tayo ay nakapagtiis, nakapagstay, ang great reward po natin ay ang Panginoon. Along the way, sa kabila po ng mga pagsubok, sa hirap, kung mananatili ka, pangako ng Panginoon, lagi natin siyang kasama at lagi tayong magtatagumpay as long as sumusunod tayo sa kalooban ng Lord. Idin ko lang, ang pagtitiis ay ang pananatili sa kalooban ng Diyos. Isa sa araw-araw na dapat natin gawin, number 6, pagtitiis. Kagaya ng example na iniwanan sa atin ng Panginoong Yesus. So, yun lang po ang i-share po sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa patuloy na encouragement po sa amin, sa kalakasan, sa mga reminders mo. Yan mo Panginoon na sa mga pagkakataon na kami ay dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan kami sa mga imposibleng sitwasyon. Namo na yung mga salita ang magsilbing liwanag, silbing kalakasan namin, Panginoon, na kaya mo na makita namin kaganapan paano nagmamanifest, Panginoon, ng yung mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapanatili hanggang wakas. Lakasin mo kami physically, emotionally, mentally, higit sa lahat, spiritually, Panginoon. Palahin mo ang buhay ng bawat isa. I-guide, i-direct mo kami, Panginoon, sa perfectong kalooban.
Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng humble heart and teachable heart. Maging madali para sa amin ang sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo in all aspect, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na nakikinig, nanonood, Panginoon, sa gawain mo ito. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na mag-ingat at God bless po.